Mabuhay PNU1! This is your new series, Tech Turo, kung saan makinig ng saglit, kaalaman ay sulit. Ito ang inyong kachikahan, Gerald Gutas, but you can call me Kuya Jay. At ito naman ang inyong kachikahan as well, Kuya Danhar, but you could actually call me Kuya D. Kung saan, magchichika tayo patungkol sa mga issues, pero hindi lang ang issue, patungkol na rin sa mga teknolohiya at kung ano ang magagawa nito para sa edukasyon. Speaking of problem, Kuya Den, nabalitaan mo na ba yung recent lang na data na marami daw nakagraduate sa senior high school kung saan ang mga estudyante ay marunong daw magbasa ngunit hindi marunong umintindi. Ano ang masasabi mo rito? Para sa akin, ang pinakamalaki talaga na bentahe na nakikita ko patungkol sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, pati na rin sa panlipunan, ang what do you say that? How do you say that? Yung mabilis na pagdaloy ng impormasyon, kung saan isang press mo lang ng Google nakikita mo na ang gusto mong makita, diba? Kagaya ng mga dictionaries, mga videos, kung saan makakatulong talaga sa mga estudyante or let's just say, yung patungkol sa kanilang pagbasa at pag-intindi. Hindi lang yan. Marami ngayon talaga na namang mga ma-access mo na mga virtual or mga videos kung saan nagtuturo kung paano magbasa o kung paano umintindi ng mga words, mga phrases at marami pang iba. Hindi lang yan, di ba? Meron din tayong mga online courses to which magagamit naman talaga natin sa ating reading comprehension, pagbabasa at ating pag-unawa sa mga tawag doon? Yung mga words na gusto mong maintindihan. Yes. Kumbaga dictionary, parang gano'n. Yeah, marami naman talaga mga dictionary doon sa online. Yeah. At maka-access mo lang napakamadali. Kung ka lang load, one click, nakikita mo na. Pero, of course, kung merong mga bentahe, meron din mga disbentahe. At para sa iyo, ano nga ba yun? Para sa akin, ang pinakamalaki talaga na bentahe na nakita ko patungkol sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, pati na rin sa panlipunan, ang what do you say that? How do you say that? Yung mabilis na pagdaloy ng impormasyon, kung saan isang press mo lang ng Google, nakikita mo na ang gusto mong makita, diba? Kagaya ng mga dictionaries, mga videos, kung saan makakatulong talaga sa mga estudyante or let's just say, yung patungkol sa kanilang pagbasa at pag-intindi. Hindi lang yan. Marami ngayon talaga namang mga ma-access mo na mga virtual or mga videos kung saan nagtuturo kung paano magbasa o kung paano umintindi ng mga words, mga phrases at marami pang iba. Hindi lang yan, di ba? Meron din tayong mga online courses to which magagamit naman talaga natin sa ating reading comprehension, pagbabasa at ating pag-unawa sa mga ang tawag doon? Yung mga words na gusto mong maintindihan. Yes. Kumbaga dictionary, parang gano'n. Yeah, marami naman talaga mga dictionary doon sa online. Yeah. At maka-access mo lang napakamadali. Kung ka lang load, one click, nakikita mo na. Pero, of course, kung merong mga bentahe, meron din mga disbentahe. At para sa iyo, ano nga ba yun? Since natalakay mo na rin at na-mention mo na rin na malaki ang impluwensya ng teknolohiya sa ating panahon ngayon, especially sa pag-aaral. So, para sa iyo, Kuya Den, ano nga ba ang advantage or bentahe ng teknolohiya? Yes, totoo ang sinabi mo na meron talagang bentahe, ngunit hindi rin natin makakaila o matatanggi na meron ding disbentahe. Kagaya na lang ng ito ay nakaka-addict at minsan ay nagiging disturbo sa ating pag-aaral na naging kagaya ng ngayon, gusto kong magbasa, ngunit dahil sa isang notifikasyon, para bang nababaling ang aking atensyon patungo sa social media. Kagaya ng para akong hinihila, like yung attention ko ay para bang hinihila papunta sa social media, which is out of my schedule na. One time, gusto kong mag-answer sa calculus ba yun? Yeah. Yes, something calculus na time.
Tapos, nag-notif yung chat sa akin ng classmate ko. So, ayun, nag-chat kami buong gabi. Tapos, hindi ko naalala na meron pala akong gagawin sa calculus. So, ayun, example na yun sa disbentahe ng teknolohiya. At isa pa, alam mo ba, na very rampant ngayon ang pagpapadal or ang paglalaganap ng fake news. Yan talaga, nagagalit talaga ako sa mga taong hindi marunong mag-fact check. Yes, diba? Yung hindi marunong magtingin ng mga dapat tingnan. Diba? So, ayun na nga, ang dami nating tinalakay na punto. Medyo sumakit yung joke ko ngayon. Ubus na rin tong coffee ko. Wala nang naman eh. Talaga ba? So, ayun. So, nagustuhan ko talaga. At sana nga, merong natutunan kayo mga tagapakinig dyan. Yes, para naman talaga itong podcast sa inyo eh. Yeah. So, ano pa nga ba? Meron pang malaking scope itong teknolohiya parang sa lipunan. Yes. Meron din. Gusto ko yung talakayin pero next episode na. Yes. At meron naman talaga akong tanong na gusto kong tanungin sa kanya, pero itatanong ko na lang sa inyo. Para sa inyo mga viewers, tingin sa akin, hindi sa kanya. Saan na ba tayo patungo? Lalo na at napakarampant na ng teknolohiya dito sa ating lipunan, kagaya ng AI tools, mga devices, at marami pang iba. Gusto niyo ba yung sagutan? Of course, gusto din namin yung sagutan. At masasagot namin yan sa next episode ng Tech Turo! Kung saan makinig ng saglit, kaalaman na sulit. Bye-bye! Bye!